your money or you lose yourself. Don't drink the money or you lose yourself. Don't drink the money or you lose yourself. Don't drink the money. Don't drink the money or you lose yourself. Don't drink the money or you lose yourself. Don't drink the money or you lose yourself. Don't drink the money. No to Babylon. Babylon will trick you on when you know it's wrong. Cheating is a lie. All people that will make you full of mind. I could choose the morning. Living in liberty will make us one. There is the seed of the evil to guide us, will lead us. Don't drink the money or you lose yourself. Don't drink the money or you lose yourself. Don't drink the money or you lose yourself. Don't drink the money. Corruption getting worse. Cause of money, some people getting hurt. Election be the line. Kills too late, clear our sight. I could choose the morning. Living in liberty will make us one. Here is the seed of the evil to guide us, will lead us. Don't drink the money or you lose yourself. Don't drink the money or you lose yourself. Don't drink the money or you lose yourself. Don't drink the money. Yon. Ayos. Magandang gabi sa inyo mga pare ko. Magandang Jake, gabi, magandang gabi. Magandang gabi sa mga viewers natin. Of course, magandang gabi sa ating guest today. Today is January 7, 2024. Our first stream for the year. As usual mga pare, alak 8. Welcome to our podcast. It's Season the year 2. 2024. Also, welcome our very first guest sa Arnibal for the year, Jericho Fabregas, aka Gideon I. Palakpakan mga kapatid. Jericho, kumusta pare? Ayos lang, normal na buhay. Yon. Kanina napakinggan natin isa yon sa mga material ng Gideon ay medyo na-intriga ako dito. Si Gideon ay ba one man band siya? Ikaw lang ba gumagawa ng melody? Ikaw gumagawa ng lyrics? Lahat. Mm-hmm. Lahat ng tunog-tunog. Ako, sa akin niligat. Paano ka umabot sa konseptong ito na ikaw yung gusto mong gumawa ng lahat para sa gusto mong tunog? Yung reggae kasi dumating sa akin So kung yung Gideon ay kasi parang nagsimula talaga siya pandemic na, pero pre-pandemic pa lang andun na yung concept, andun na yung idea eh. Kasi lang hindi ko alam kung paano ko gagawin kasi nga syempre trabaho, alam mo naman tayo mga musikero dito sa Pinas, sabay natin yung trabaho tsaka mga indie, sabay natin yung trabaho tsaka
yung libangan natin, musika. So parang nung time na yun, pre-pandemic, reggae na talaga yung gusto ko eh. Reggae, dub. Kaso lang, hindi ko alam kung paano ko gagawin o isisingit sa oras ko. Tapos at the same time, dahil galing ako sa punk, wala rin ako mahatak na kaibigan ko na pwedeng tumugtog ng reggae kasi medyo si reggae, madali lang naman siya. Kaso lang, medyo kailangan siya ng yung bitawan niya medyo hindi yun yung bitawan ng mostly ng mga kaibigan ko. So nangyari, marunong naman ako ng bahagya magpiano, marunong naman ako, yung bass actually, medyo yun ang malaki adjustment sa akin. Kasi ang bass ko, alam, hindi rin kasi pag ska punk, medyo technical eh. Parang itong naglalaro, nagbubok. May gapang. May gapang. Yung reggae, may laro yung malaro yung hindi siya poste. Oo. Hindi siya poste. Hindi siya standard talaga. Medyo yung parte na yon, sinimulan ko siyang aralin kung paano gawin yung reggae na bass. Yun lang ang medyo konting adjustment na nangyari sa akin. Yung gitara naman, medyo mahirap din kasi medyo alanganin, kailangan ko maging mabagal kasi galing sa punk. Medyo babagal siya. Tapos, medyo may background na rin ako ng reggae kasi ang banda ko dati, naman kami, naglalaro naman kami sa punk tsaka sa ska, yung Republicats. Dati akong gitarista ng yung huli kong banda. Kila Renmin Nadella. Kala Renmin. Yun ang banda ko bago ako nag-solo. So yun, medyo may background naman ako ng reggae. Ay, ng konting reggae, ska nga lang, medyo mabilis, upbeat. Kasi yun, nasimulan niya yung Gideon ay sabi ko gusto kong gawin. Medyo marami na ako naipong gamit. Yung ibang kanta, katulad nung Don't Think of Money, nasulat ko siya, matagal na. So, nasulat ko siya, nung na-record ko yan sa bahay, 5 years ago ko na siya nasulat. Okay. Kasi sa mga una ko sinulat. Kumbaga parang nakatenga lang siya. Nakatenga lang. Tapos hindi ko alam kung paano ko aareglohin din kasi ang hirap dahil mag-isa rin ako. Masarap kasi may kabanda ka na kahit papano. Meron kayong usapan tungkol sa creative process ng pagsusulat eh. O kaya yung mga areglo. Kasi lang wala. Nangyari sa akin. Ako lang talaga lahat. So, tamang review. Pero una mo munang ginawa yung lyrics. Hindi. O may tunog na kagad. Hindi, itong Don't Think of Money, nauna yung niyan. Nauna yung pagsusulat niyan. Sabay yung sulat, yung parang nakaisip ako, nakagawa ko ng isang chord pattern. Sabay sinulat ko. Pero mostly nang gawa ko, nagsimula lahat sa baseline. Baseline talaga. Baseline ko sa sinimulan. Tapos drums, nung nareglo ko na, tsaka ko lang sinulatan. Yun lang yung bukod tanging kanta na talagang sinulat ko ng bago ko talaga ni-record. Lahat sila simula sa baseline, tapos gapang-gapang na kung ano na yung mag-i-arreglo. Ilang buwan mo tinrabaho yung Don't Think of Money? Siguro mga 3 weeks kasama yung mixing. Ikaw na rin yung mixing tsaka mastering? Ako rin. Lahat. Ang hirap. DIY. DIY. Pero yung DIY naman, medyo may background na. Kasi nga sa mundo naman ginalawang ko sa punk rock, talagang kailangan namin. Usually, parte ng kultura, tsaka sa punk rock naman. Ganun talaga eh. So, DIY na rin talaga. So, medyo nasanay na rin. Medyo na, hindi na ako nabiglado na kailangan ganun naglawin. Pero nung nag-Republicats ako, kasi may producer sila, so may studio rin kami pinupuntahan. Doon lang medyo hindi masyadong DIY. Pero mostly, nung banda ko prior to them, talagang DIY talaga. Bakit? Ba't ka nga pala bakit Gideon ay? Si Gideon kasi based on the sa Bible stories, kung babalik sa Catholic o Christian, actually wala naman akong judgment doon. Pero yung pagkakaalam ko lang, siya yung parang
isa sa mga parang prophet pa na o isa sa mga nagligtas ng mga tao. So, parang ganun din kasi yung dinadrive ko sa music ko eh. Na parang ang gusto ko, patulad ng Don't Think of Money nga, so parang gusto ko ituro yung tama eh. So, parang yun naman din ang reggae para sa akin talaga. So, kaya napili ko yung Gideon High. So, parang gusto ko yung maging good example para sa iba. Yung music ko mismo, mas gusto ko mapansin kahit papaano. Hindi yan dun sa pangalan eh. Enlightenment. Gumig na ba si Gideon High? Hindi pa, pero may mga invitation, pero hindi ko rin kasi alam kung paano ko gagawin, kung i-DJ ko siya o upa ako ng banda, which is mahirap dahil wala nga akong makuhang banda na ay grupo na pwedeng mag-backup sa akin para magtumugtog ng reggae o kaya dub. Tsaka medyo komplikado yung areglo kaya hindi ko rin siya na drive talaga na gumig. Medyo pares kayo ng dilema nito ni Rigel kasi si Rigel for the longest time gusto nito bumuo ng banda na purely reggae. Okay. Gustong-gusto talaga yan as in noon pa. Dati pa. Hindi rin siya makahanap ng kabanda niya kasi hindi naman talaga although nakikinig ng reggae pero hindi para tugtugin. If you know what I mean. Anong hawak niyo? Si Roger? Sa gitara. Gitara ka. Pero pwede rin ako mag-bass. Yan. Kayo, TJ? Gitara rin. Tapos sa ibang banda ko, nag-bass din ako. Nag-bass na ako siguro kasi lahat kami mga gitarista. So, kailangan ng bass na. Pero natutulog? Yung sa akin, nung huli, hindi siya talaga masasabi mo banda kasi cover tapos lumalaban lang ng intercall center na okay. Which is okay naman kasi syempre, pang-dikit yun eh. Pag bago kayo, not unless magkakakilala talaga kayo na pang-dikit yun, kailangan magsimula ka talaga sa cover. Okay. Si Gideon ay ilan yung songs na nabuo niya so far? Madami ni. Siguro lagpas 10 na. Dami na eh. So, ang nangyari, parang yung iba na part, kasi nga parang end of pandemic, tapos at the same time, medyo nagbago rin yung setup sa bahay kasi dati ang asawa ko nagbi-business lang. So, ngayon nag-work na siya. So parang hirap lang i-balance. So madami na eh. Pero yung iba ko kasing gawa, wala siyang lyrics. Dahil yung music ko kasi hindi lang siya reggae talaga. Ewan kung familiar, nakarinig naman siguro kayo ng dub. Yep. May linya siya ng dub. Yung tugtugan ko. So may mga music talaga ako na instrumental lang. Tapos ang gamit ko, re-recordan ko siya ng yung buong areglo ng tugtugan. Tapos melodica ang gamit ko. Parang yun yung boses ko. Sige. Jake, bigyan mo nga pala kami ng konting background. Kung sino, tsaka sino yung mga influences mo. Influences? Sino si Gideon ay bigyan mo kami ng konting overview. Si Gideon ay bilang normal na tao, hindi si Gideon ay tatay na may 4 na anak, tatrabaho sa PPO, normal na tao na mamalengke, asikaso sa bahay, ganyan, asawa. Pero si Gideon ay more on, talaga siya eh. Sabihin kong, siguro nung simula, medyo ngayon, lelo na ako. Sakto yung podcast, no? Sabi ko nga parang sakto rin na parang ma-share ko rin na prior siguro. Hindi ko naman talaga parang hindi ko sinasabi ko siguro hiatus lang siguro si Gideon ay. Pero si Gideon ay kasi talagang parang nung simula, prior pa ng Gideon ay, parang yung way of life ng Rasta is talagang, kasi sa Pilipinas kasi medyo
wala naman ako. I have nothing against kung ano yung kinikilala na iba. No? So, Rasta, si Bob Marley. Si Gideon ay is talagang parang inano ko kung ano talaga yung Rasta. Somehow, sa pinaka the best na kaya ko. Parang hindi ko, ginagawa ko na parang hindi ma-misrepresent. Kasi siguro, ang alam ko talaga, maraming tao hindi nakakaalam kay Bob Marley, hindi ko makainamit. So ako for the past 9 years na parang pinaniwalaan ko yung Rasta, hindi rin ako no fish, no meat. Only vegetables talaga ang kinakain ko. So yung parang talagang mensahe ng Rasta talaga rin na gusto kong i-share sa iba. Na parang syempre, malaking tulong din kasi ang Rasta naman kasi it's about being good, about having a good health. Yung hindi lang siya yung alam na iba na parang ang alam nila marijuana. So, dalawa lang yung ganyan eh. Pag sinabi reggae, it's either Bob Marley and marijuana. Oo, so ako, tapos yun. Kung mapapansin nyo, wala akong sulat about doon. Hindi dahil sa hindi ako naniniwala. Kundi gusto ko lang siyang baguhin yung sistema. Correct. Parang similar pa rin sa punk na parang medyo outside, medyo leftist yung galawan, medyo hindi beyond the normal ka. Hindi ka dun sa normal stream na kung ano yung dapat. So medyo iniba ko siya. Pero okay naman sa akin yun, naniniwala naman ako kasi meron naman akong kanta na isa na sulat may collaboration ako kay Dreadnought Youth. Which is yung mga yun naman kasi ano naman sila eh. Talagang hindi naman sila ligaw kung ano talaga kung naibig ng Rasta. Speaking of influence yun, isa na yun, Dreadnought Youth, locally, si Ram nga pala yun, si Ramboy ng Dreadnought Youth, isa yun sa mga nakakolab ko, yun, hanga ako sa mga yun, kasi during the time na tumutugtog kami sa B-side, nalaman ko may Iris Sunday eh. Familiar mo kayo doon, Iris Sunday. Iris Sunday. So ngayon, nung may mga events na gano'n, doon na ako nagsimulang, sabi ko, reggae. Sabi ko, parang sarap pakinggan. Tapos, at the same time, kilala nyo yung The Clash. Yes. The Clash. So yung The Clash, punk sila, pero meron na silang sa reggae. So parang meron silang album ngayon na dub. Sabi ko, ang ganda. Parang kakaiba yung areglo, yung mga drums nag-iiwa-hiwalay. So doon ko rin narinig sa sa Good Leaf. Ito, local band din natin. Yeah, Good Leaf. Gagaling, Good Leaf. Si Aidan Armstrong. Narinig niya na rin siya. Puro local to. Lady I. Armstrong. Si Armstrong. Dati siyang R&B. Yung Armstrong Clarion. Armstrong Clarion. Classmate ko na elementary nung high school. Sa St. James yun. Yun. Third World Project. Third World Project. Yes. Yan ang isa sa pinakamalaking talagang tumubog sa akin at tumuloy sa reggae. Talaga si Aidan Armstrong tsaka si Red Eye. Sa mga DJ dun sa B-side na producer din, gumagawa rin actually, isa sa pinakamalaking producer ng reggae ng reggae tsaka dub dito sa Pilipinas. Sila talaga yung mga pinaka-main influence ko locally. Na nag-drive sa akin na, gusto ko itong gawin. Kahit nung nandun pa ako, tumutugtog pa ako ng punk, parang andun na yung attention ko. Kasi lang, actively, nasa tugtugan ka ng punk. Pero napakalaking tulong sa akin din talaga ng reggae. Kasi nga, parang dumating din ako sa mahirap na parte ng buhay ko. So parang sabi ko, reggae talaga parang reggae yung naging gamot. Parang yung awakening mo rin eh. Oo, reggae talaga. Parang maging spiritual ka eh. Oo. Tsaka parang imbis na magalit ka, so parang sabi ko, kalmado yung lahat. Yes. Yung sinesend across naman ng reggae music is yung love eh. Oo, totoo. Pagkakaintindi ko eh. Totoo. Sige, Rigel, sorry pa. Tatanong ko lang sana kay Jake kung yung influence, kasi reggae naman total yung pinag-uusapan natin, Rasta eh. May impact din talaga sa'yo yung, alam mo na, yung kay Haile Selassie. Totoo yan. Haile Selassie, Marcus Garvey. Sir, kilala niyo. Malaking impact yun kasi yung message naman talaga actually it's not a religion. It's a way of life.
iba talaga yung mensahe na naitulong din sa akin kasi siguro prior to me knowing about Rastafari, no? So parang medyo magagalitin. Medyo may tendency. Si Johnny alam yan. Si Johnny Boy alam yan. So, nasa pangcrack pa ako. Medyo iba. So parang nang dumating na yung Rasta, parang kalmado ko na lang, hindi ka na lang. Hindi yung parang kada obstacles na may encounter mo o alam mo yung sigawan ka, murahin ka, so parang ikaw galit na. Hindi, parang pumaliktad eh. So parang ayun nung okay, ganunin ka man, parang wala na. Nakangiti ka na lang. Parang ano problema mo? Nakadeflect ka na lang. Oo. Wala na siya. Wala na Pero yun talaga, highly Selassie. Totoo naman yun. So you're not just playing reggae. You're not just listening to reggae. You're also living the life sa reggae part. Yun yung naging gawain ko for many years. Pero recently which includes yung mo. Kanina, yung pagiging vegetarian mo. Oo, 9 years yun. Ngayon kasi, medyo ngayon, I drifted that part sa ganung diet. So, na ako ngayon? So, fish. Kumakain ako ng fish. Although, merong mga Rasta na kumakain ng fish. Pero, hindi na siya yung tinatawag nilang kasi may tinatawag sa Rasta way of life na aital. So, parang talaga lang yan. Gulay. Tapos, normally, pa yan? Homegrown. Bakuran. So, pag nahuwi ako ng kainta, tuwa ako dati kasi maraming tanim doon. So, kung ano yung tanim ng magulang ko, yun na rin yung niluluto ko kasi gulay-gulay lang naman talaga kinakain. Yun talaga for many years. Okay. Sige, i-acknowledge ko lang yung mga ibang mga nasa comment section natin. Si Shaina Malaluan, Happy New Year. Oy, Shaina. Happy New Year din po. Johnny Boy, Happy New Year. Si Poise ng Circus Dive, Happy New Year, sir. And then si Johnny, the comment, one good thing about music, when it hits you, you feel no pain. Oh well, that's Bob Marley quote. Gandang quote ni Bob Marley yan. Ayun. Okay, sige. Play tayo ng isang song ni Gideon ay medyo marami tayong papakinggan ngayon. Excited ako sa lahat ng mga ng music niya. Actually, habang nagtatrabaho, pinasadahan ko rin yung ibang music niya sa YouTube. Pero much better kung may share din natin sa mga nakikinood sa atin ngayon tonight. Siguro meron tayong ipi-play na ba natin? Yung isa, play tayo ng isa. Sige. Napin ko yung kasi nabanggit niya si Dreadnought Tuesday. Yung Meloditation Rhythm. Let's do it. Meloditation. Yun. Yes. Ito. Gideon, this is my benefits of meditation. Never stop fighting, Babylon, guide and protect our righteous people. Freedom
bad man, Babylon system, partisan politics. Still blood them don't take this real hard price. That is all now, this the healing I don't need. Love to stay. Living in a suffering slum. Just to get high, I'm a cool by two. Agitate and educate the fool. I want to them. This sweet earth teach to elevate. It's sweet. Feel the sweet but conscious reggae music. I and I must shut it on, Some of them are done, some of them are done, them are playing, now you're being gay. Some of them wind up the words to the drum on bass. Unidas Title na, Melodication. Meloditation. Kailan yung huling gawa mo, pre? Are you still active? Ngayon, masasabi kong hindi na ako active sa Gideon ay. So, pero hindi ko naman tinatanggal yung possibility pa rin na magsulat. Mm-hmm. So, andun pa rin naman yun. Pero medyo siguro yung priorities lang so far. Medyo ang hirap din pagsabayan dahil papasok na. Siyempre, travel time, hindi ka tutong nasa bahay ka lang. Although, kailan ba yung huli kong gawa? Parang recently lang siguro, parang mga 6 months ago, may nasulat pa ako. Yun ako lang. Hindi ko siya maalala kung kailan ko siya. Pero, very recent lang. Hindi naman recent. Siguro mga 6 months ago, meron pa akong nailabas na hanta. Kasi parang medyo hirap na nga rin ako sa schedule, tapos medyo nagbago na rin siguro yung trip, medyo nagbabago, pero hindi naman nawawala, nakikinig pa rin naman ng dub tsaka reggae, medyo nagpapahinga lang. Pero the drive is still there, that's what's important. Andun pa rin yung drive, parang hindi naman nawala. So, kasi normally yun ang sakit ng before we always carry that drive with us, pero along the way habang tumatanda unti-unting nag-fade out yan nag-end up tayo sa nakikinig na lang. Perfect example ako doon. Yun, gustong-gusto mo magbanda pero syempre habang tumatanda, yung obligations, yan, trabaho, and all, nawawala na. You'll end up listening to the music na lang Hindi na yung umaakto ka para doon, yung nagbabanda, gumagawa ng sarili mong tunog. Yun ang medyo nawawala. Pero what's important to what you've said is yung drive na doon pa rin. Yung drive na doon, tsaka siguro, nung sinimula ko kasing gawin yung Gideon ay parang wala rin talaga akong mindset na mag-gig. Kasi parang iniisip ko, paano ko i-gig tugtugan ko? So parang hindi ko naman siya nakikita pwede naman siya acoustic. Kasi lang medyo komplikado rin kasi yung tema ng iba. Katulad ng drums, biglang may nag-delay. Yung keyboard. Hanggang pare, gusto ko rin ganun lumabas. So parang naisip ko, it's either i-DJ ko siya o ko siya. I-DJ ko siya o pwede ko nga siguro tugtugin ng nagigitara, ng acoustic kasi parang inisip ko sana looper pero parang sabi ko napaka-complicated, ang dami kang bibit-bitin, aaralin ko pag gumamit ng looper. So parang sabi ko mas maganda pang i-DJ na lang siguro siya. So parang hirap. Kaya dati parang may nag-aalok din sa akin, tumugtog ako sa mga event. Parang paano ko gagawin?
Pero yung pag-give up naman sa music, siguro hindi pa. Kasi yung Gideon na medyo marami akong na-invest na gamit. Oo. Oo, wag mo sabihin hindi pa. Sa'yo lahat yan eh. Actually, nakapark na siya eh. Kasi yung mga huli kong gawa, ang sistema niya is parang ano pa lang siya. May akay ako na MIDI controller kasi ang pag-record ko sa kanya tapos na siya. Dahil sa dub, parang nangyayari yung pinakatunog niya pag natapos mo na lahat yung kanta. So papasok yung parang yung mga keyboard, yung mga gitara niyan, wala talaga akong ginamit na delay pedal dyan. So nangyari siya, post-recording na, post-production na ng recording. Tsaka ko siya ginawa. Yung huli kong gawa, hindi na siya puro computer-based. So, kumuha ko ng analog mixer na ang laki nakatampak ka rito. Gumastos ka. Madali sabi. So, yung may isa akong nilabas na kanta na sinubukan ko, purely analog, medyo masakit sa ulo. Hindi naman siya purely analog, hybrid, pero na-addict ako, imbes na gumamit ako ng mga plug-ins, computer, ang gamit ko, nagpa-process na ako, ang gamit ko, hindi naman siya yung rack, kasi mahal nun eh. So, nakahanap ako ng paraan, ang gamit ko sa kanila, pedals. Nakarekta siya sa mixer. So talagang ikaw lang mag-isa lahat to? Aral lahat, no? Pinaral ko talaga siya. Walang katulong, walang nag-assist or whatever, ganun? Ikaw lang talaga to? Merong mabait na tumutulong sa akin, na talaga nagbibigay naman ng advice, na parang na-meet ko rin sa community. Member siya ng Good Leaf. Si Juan Clavier, Raver Black din siya, tapos member din siya ng Good Leaf. Yun, binibigyan naman niya ako ng advice. Nakakatawa naman kasi, ako din. Dahil syempre, fan din ako ng music nila. Hindi ko rin na-expect na binibigyan ako ng advice. So, ako, doon ko lang din pinabase kasi medyo technical nga siya. Dahil medyo iba yung syempre ako marunong ako tumugtog, pero hindi naman ako marunong sa technicalities na interface mo. Ito, ang problema, gumamit pa ako ng analog mixer. Hindi ko rin alam yung mga routing. So, parang ang hirap. Mahirap pa naman yung mga timplahan na, Oo. So kung yung papakinggan nyo naman yung recording ko, hindi naman siya ganun talagang super. Pero ewan ko, sa tenga ko siguro pwede na. Pero may kinagat ka na isang gig as Gideon ay? Or you haven't tried it yet? Wala pa talaga, hindi ko pa tinry eh. Pero siguro kung magkakaroon siguro ako ng controller, siguro baka pwede. Para ganun na lang siguro ang magiging setup. Pagka medyo lumuwang-luwang na. Ayaw mo talaga isugal yung kahit mag-acoustic ka muna tapos play 3 songs. O kaya yung parang... Diba? Pwede yun eh. Tingin mo na. Playable naman. Baka sabihin si Ed Sheeran na yung sumalang eh. Hindi, o kaya yung yung beats mo, yung tunog mo, tas mic, kanta ka na lang. Yun nga. Naisip ko nga rin yun, Master Jel. Naisip ko rin yun. Kaso lang sabi ko paano lalaro sa isip ko na para na ako naging hip-hop naman. Hindi naman ako hip-hop. Pero okay lang naman. Pero sabi ko nasa isip ko rin yun eh. Kasi talagang hindi ako sanay eh. Sanay din ako nang nasa likod lang. Alam mo yung gitarista ka. Medyo hindi ka pahiyang sa yung... Hindi pa ako hiyang sa gano'n. Talaga, Oo, yung parang ako talaga yung vocalista eh. Oo. May banda naman ako dati, nagsasalita naman ako kasi yung nataon yung kabanda ko, medyo 3-piece lang kami nun eh, hardcore punk kami. Tahimik lang yung yung kabanda ko yung vocalista ko. So ako yun, medyo nagsasalita pero iba kasi talaga pag ikaw na yung, parang ikaw na yung nakalatag dun sa stage niya, ikaw talaga to eh. Mahirap, parang hindi ko pa kaya. Okay, sorry, go ahead, Jelbax. Yung sa mo, kasi tinignan ko rin yung yung YouTube page mo eh. Yung mga music videos mo, sino kumukuha naman nun? Ako din. Ikaw din. Damn! Unang-una ko nilabas, tinulungan naman ako ng misis ko. Kasi yung misis ko medyo magaling siya sa mga yung konsepto ng mga pagkuha-kuha, pag-picture-picture. Wala rin akong talent doon eh. Sabi ko, Angulo, yeah. Oo. So siya yung unang gumawa. Pero yung mga sumunod na, wala na, ako na talaga. Parang more on selfie na lang. Okay, gusto ko lang sumegway na konti. Jericho Fabregas,
anong music yung una mong pinakinggan? Actually, lahat ng mga naging guest namin dito sa pod, tinatanong ko to kasi interesado ako lagi. Siguro unang-unang music, siguro. Hindi, ang naalala ko siguro, maalala ko dyan, natuto ko mag-gitara. Mm-hmm. So, natuto ko mag-gitara, syempre, E-heads. Oh, okay. E-heads yung mga tinutugtog ko, yun yung mga talagang nangongolek. Kahit sino naman siguro sa atin, dumaan doon. E-heads, tapos mongolekta ka pa ng tape, piano. Mga Green Department, yan naman yung tinutugtog nila. Pero nung high school, parang pag marunong ka tumugtog ng mga It Might Be You, parang iba yung dating sa mga klase mo. So parang medyo natutuwa sila. So, It Might Be You. Napaisip ako, sino ba yung Stephen? Stephen Bishop yata. Ano ba yung, alimutan ko na iba pero parang mga It Might Be You yun. Pero nung official na ako nagbanda, ang tugtugan ko talagang unang nasalangan talaga na talagang sabi ko, ito gusto ko magbanda. Deftones talaga ang nag-inspire sa akin. New metal ka rin pala. Deftones talaga. Nung narinig ko yung Deftones, sabi ko, wala, ito yung gusto ko magbanda. Ayun na, yun talaga yung bumubog sa akin na magbanda, Deftones. Kumbaga, Deftones yung naging gateway mo ron. Sa banda. Deftones. Kaso lang yung banda ko ng time na yon, dahil kasi ako Deftones ako, karami naman sa amin Deftones, medyo ang pinapakinggan niya is mga parang mga emo. Okay. Hindi pa sila masyadong mainit yung mga parang yung mga hindi pa siya ganong kasikat ng time na yun. So parang ako yung mga sulat ko noon medyo andun sa linya ng Deftones. Pero sila yung kinalabasan ng tugtugan namin medyo malapit sa emo, medyo maingay na emo. Pero yun, E-heads talaga sa akin, nagsimulang talagang, yun yung pinakinggan ko talaga. Ano yung nagano sa'yo? Paano ka na hilig naman sa, kasi yung hip-hop, reggae, punk, ska, kakapatid yung mga yan eh. Oo, totoo. Ano yung musical act na nagpasok sa'yo sa genre na to? Reggae. Not necessarily reggae, pwedeng punk, pwedeng ska. Paano ka nag-transition sa ganun? Sa reggae? Sa ganitong ako, ano man ngayon, no? Yes, sir. Punk pa rin eh. Kasi nga dahil sa The Clash, so parang nag-drive, yung Clash kasi may mga reggae, sa UK kasi, di ba parang ang UK kasi parang bakasyonan ng mga Jamaican. O parang yata ng mga Jamaican, doon sila napunta. So yung The Clash, may mga reggae na silang kanta. May mga produce din sila ni Mikey Dread, isa sa mga kilalang reggae producer din na singer, DJ. Nag-produce sila ng The Clash. So The Clash talaga nag-drive sa akin. Punk pa rin. Talaga nagdala sa akin sa reggae. Ano ba yung kanta nila? Yung The Clash, nung elementary ako, pinapakinggan niya ng kalaro ko nun sa basketball na medyo matanda sa akin. Meron siyang plaka ng yung London Calling. Akala ko nung una, itong The Clash, new wave. Kasi yung una ko napapahinggan, pati sa radyo, yung Rock the Casbah. Rock the Casbah medyo parang kasing parang may pagka-new wave eh. Tapos kung papahinggan mo yung buong album nila, punk at ska sila. At saka may reggae din sila. Meron din sila, nag-ano rin sila sa funky music. Kasi may album silang Sandinista. Parang unang album yata yun na 20 yata ang kanta. Oh, okay. So, halo-halo talaga yung tunog nila ron. May reggae, may punk, may ska. Ano ba yung Rigelio, yung cover natin dati? Death or Glory, di ba? White Man. Yung White Man. Reggae yun. Reggae yun, White Man. Reggae talaga yun. Yung Death or Glory, talagang punk yun. Halo-halo rin yun, The Clash. Kulit na yun, kulit ng bandang yun. Isa yun sa mga talagang pinakinggan ko. Actually, pinakinggan ko yung The Clash full-time. College na ako. College na talaga. Baliktad alam ko lang yung mga kanta nila, naririnig ko. Pero hindi talaga ako naging amazed sa music nila noong una. Ako rin. Kung kailan ako tumanda, doon ko lang,
nakilala ko Punk nung naging magkakasama talaga kami nila Johnny. Sa 2000 ano yun, mga 2006, 7. Okay. Para sa mga viewers natin, si Johnny, by the way, na binabanggit ni Jericho. Yung naging guest natin before sa Scrabble, yung business Scrabble. Yeah. Yung nakainuman mo nung nakaraan, di ba? Si Johnny. Si Johnny. Anak ng legend. Yoyoy Villame. Yoyoy. No other than Yoyoy. Down to earth guy. Sobrang sarap kasama niyan. Yan. Inglesero lang, kaya minsan Inglesero. John, if you're listening right now, parang pakit kasi yung dating joke lang. Joke lang, brother. Ayun, sige. Sorry, Jericho, pare. Kikinig. Huy daw, huy. Sabi niya, joke lang. Cute naman talaga si Johnny. Cute ka, bro. Bigla ko naalala kasi English si Johnny. Unang interaction namin talaga. Sabi ko, konyo to Pero mabait yan, Johnny. Ano to, halo-halo to Halo-halo talaga Kung ano yung mapag-trip ay yung sabihin natin. Kasi pag nag-inom, ito yung isa sa mga gusto kong kainuman Kasi pag nag-iinuman, tapos gusto ko yung nagigitara on the sides. Ito yung gusto kong kasama si Jan. Kasi ito, kahit ano tugtugin mo, sabay yan lagi Alam niya madali paano yan, pang-inuman talaga yung... pupunta yan dito sa bahay. Sasabihin niya sa akin, dadalhin ko ba yung bass ko? Syempre. Lahat, anything under the sun. Natutugtugin namin, Finley Quay. Tapos Creedence, Clearwater Revival. Talaga, i-base yan. Next time. Pwede, lahat. Anything under the sun, literal. Actually, nakakatawa yung mga ganyan musikero Kasi ako, hindi ko kaya yung talaga, yung mga on the spot. Puro sulat-sulat lang ako, kaya dami nung susulat. Pero yan, mga ganyan katulad na dyan, nakakatawa talaga yan. Sabi niya, mas masaya ang sounds kapag masaya ang kasama. Totoo yan. Mas humahaba lagi yung session pag ganun. Tapos ano pa? Si Gideon ay ano pa yung plano so far? Alam ko it's too early to tell given na you already have 10 tracks na nakalabas na sa either YouTube or Spotify, di ba? Spotify. May Bandcamp? Meron ba tayo sa Bandcamp? Meron yata sa Bandcamp or SoundCloud yata Okay. Meron sa kanila Ano yung plano so far ni Gideon ay? Ngayon, ang plano ko kay Gideon ay talaga medyo siguro hiatus talaga Kasi actually perfect tong platform na to para ma-share ko din. Kasi parang nagkausap natin kami ni Johnny nung parang dumating tong sa The Baby Oil and Friends. Sabi ko, ayos yan. Kasi si Johnny napaka-supportive talagang tao. Sabi ko, so go tayo dyan. Pero sabi ko, medyo iba na yung music ko ngayon. Kasi ang pinapakinggan ko ngayon at medyo inaaral ko ngayon is paano magpagaling sa bass. Kasi ang music ko ngayon is funky music. Okay. Parang brown music pa rin siya. Pero more on funk na siya. Pero hindi katulad ng Red Hot medyo relax. Paano funky music? Parang may pagka Motown siya na Motown. Yun, ganun. Okay, James Brown. Medyo ganun. Pero ang paborito kong banda, yung narinig yung Tuxedo. Ay, hindi pa. Tuxedo. Pero siguro pinakamalapit, pwede natin sabihin, although hindi masyadong ganun kay Anderson .Paak. Pero kay Anderson .Paak kasi medyo malaro, medyo Ito parang mas malapit talaga sa Motown. Pero hindi James Brown Masyadong medyo mas relax siya. So yun ang parang gusto kong gawing music ngayon. Hindi ko lang alam pag na-recover ko kasi yung PC ko kasi medyo dahil sa medyo mabigat yung huli ko mga ginagawa na malakas kumain ng memory yung huli ko mga project sa Gideon ay medyo pumitaw. So hindi ko pa siya na-recover talaga kasi andun pa yung ibang gawa ko. Siguro pagka naayos ko yun, doon ko siya i-release ulit. Kasi mga tapos na sila
Yung problema lang, hindi ko lang siya ma-release talaga dahil nawala nasira yung PC. Kasi parang may gusto kong i-release na kanta ron na parang tungkol sa paglalakad kasi diba ng pandemic. So parang karamihan ng tao kasi parang naglalakad. Status ko nila na ako may kotse ako, ikaw wala. So parang ina-highlight ko yung benefit doon ng ito ang benefit pag wala kang sasakyan. So parang ganun. So, parang ando pa rin naman pero ngayon medyo malayo pa. Ang siguro kung may gagawin man ako na susunod, siguro funky music na yun. Ano man? Oh, okay, so given na gusto mong timpla, ipapasok mo ba siya as Gideon ay yung funky music na yun? Given na yung Gideon ay reggae talaga siya, as in talaga literal na reggae. Pangalan, Actually, hindi ko pa alam kung lalabas na reggae. O kasi parang ako madalas ang gusto ko lang sa music kasi talaga natural yung natural na organic organic lang na proseso na hindi mo pinilit na laruin. Kaya nga ako parang dati criticize pa ako ng thesis ko. Sabi niya nung nilabas ko yung may una-una akong na-record sa Gideon ay sabi niya ba't parang tunog punk? Sabi niya parang ang bilis-bilis ng ganun mo gato ba? Sabi ko wala akong magagawa, ganun talaga. So pero from reggae to funk ba anong nakapag-drive sa'yo na mag-shift? Okay. Parang siguro ako parang medyo meron kasi akong ganun tendency na parang may mga bagay na nananawa ako. Nananawa ako tapos parang pagka parang hindi ko na siya gustong gawin, wala, talagang lipat na naman. So parang nung umalis din ako sa punk, parang ganun din. Okay, sorry for asking this question. Is it the same reason bakit nawala ka sa Republicans? Yung Republicans, kaya ako umalis, medyo high demand kasi yung schedule nila Maraming gig. Sila naman kasi sa Republicans, sila si Renmin, siya pagka mahusay siya in terms of, nasanay na talaga siya na self-employed yung ginagawa niya. Business. Tapos, siyempre, hawak niya oras niya. So, kung hindi ko kaya yun, hindi ko kaya sabayan. Parang yung sa'yo, yung hinahanap mo, balanse lang no? Balanse lang. Oo. So, hindi naman din ako naghahabol ng pera, pero kahit pa paano, syempre, Republicans din yung banda na medyo first time ko, may experience sa banda, which is nagpapasalamat naman ako, na kahit pa paano, medyo talagang may sukli, kumbaga yung efforts mo. Hindi naman tayo naghahanap ng gano'n. So, hindi ko lang talaga kinaya yung oras kasi ang daming gig. Kung tama yung memory ko, kung tama yung memory ko, at kung tama rin yung sasabihin ko ngayon, yung bagong naging gitarista ng Republicans, or kung kinuha nila as firm guitarist, or maybe sessionista lang, si Jomal Lino ng Kamikaze. Si Jomal, naging ano siya, after ko malis, naging formal member naman siya. Siya nag-record. Okay. Siya talaga. Siya nag-record yung mga, kasi hindi ko na matapos yung mga ginawa namin dito sa Mandaluyong, sa Sprita. So si Jomal na yung tumuloy. Pero prior nung kay Jomal, kinakausap pa rin naman ako nila Renmin. Kasi nga sinasabi nila sayang kung hindi parang andun na iniintay namin na ma-release yung album. Makagawa na kami ng finally ng album. Kaso lang, ayun nga, kasi kainta kami lahat dati. Renmin is kainta. Tapos syempre, asawa niya, si Wendy, vocalista namin. Kainta. Yung bassista naman namin, si Buboy, sa Cubao lang siya. So, hindi kami magkakalayo. Kasi dumating yung time na nag-aalabang na ako. Sa Alabang ako minsan uuwi. Muntinlupa. Tapos ang hirap. Kasi syempre, kahit papaano, kailangan ko pa rin trabaho. So, hindi ko talaga mabalance. Kaya, tapos ngayon, sa Cavite na sila Parang nung recently, yung 5 hirap. Oo, kasi, kailan ba yun? Kailan ba? 2021, 2022. Pero dito sa Cavite rin, sa Dasmariñas naman to. Sa Flip and Beyond.
May gig yata sila. May gig doon, pero walang ron. Walang gig sila Renmin, pero they were there. Kasama yung wife niya. Si Wendy. Nandun lang sila. Kumbaga umiinom lang. They were just watching yung mga sumiseta, yung mga yung naka-line up doon. Ayun. Pero naka full battle gear siya, nakapag-punk talaga na. Pati yung hair doon niya na talagang. Si Jomal, nag-agaw-gimat pa siya. Kasi diba nag-agaw-gimat? So parang si Jomal, gitara pa siya sa agaw-gimat. Actually, Republicans, yung half nun, agaw-gimat, diba? Kalahati nun, agaw-gimat. Talaga, nag-session sa agaw-gimat siya, no? Si Jomal. Yung una, tapos diba si Johan ng Chonkies. Yun, kaibigan naman kasi ni Ren yun eh, sila Kuya Benji. Kaibigan sila eh. Yun yung kaya hindi ko na rin kinaya talaga. Pero mas sobrang grateful ako sa lahat ng na-experience ko sa Republicans. Lalo yung mga gigs sa mga mall na medyo malalaki. Nakailan taon ka rin doon sa Republicans? 2 years. Putol eh. Kasi nung unang original kasi akong member nila. So, nung unang binuo namin yung Republicans, kasi galing ako sa ibang banda, kinuha ako ni Redmin. Napapanood niya na ako sa ibang banda, na punk din, pero pinagkaiba lang. Kami, medyo, yung punk namin medyo malapit sa metal. Okay. Kasi speed na punk na medyo mabigat. Tapos medyo galit. So, yun. Nung unang salang ko sa Republicans, nagpahinga ako saglit. Tapos kinuha ulit nila ako kasi nga hindi ko rin talaga kaya yung schedule. Daming gig. Ayun, tapos parang... while doing Republicans, meron ka ng trabaho nun? May trabaho. Tapos may banda pa ako isa nun. Nung una meron ka pa isang banda, then you also have 4 kids. Nung time na yun, pa lang? 2 pa lang yun. Marami na rin yun. Mahirap nga naman balansin yun. Given na yung Republicans, medyo stable, medyo steady na banda na yun. Talagang lumalagarin na rin ang gig yan. Tapos sila Renmin, kung sila, talagang dun sila focus sa banda nila. Kung ikaw, meron kang mga ibang mga side, mga side stuff na tinatawag natin, mahirap nga naman to cope up. Mahirap. Mahirap to cope up doon. Iba kasi talaga. Meron ka talagang i-give up na isa doon eh. Oo, meron talaga. Mag-jogging. Pero sobrang grateful ko kasi ang dami ko talagang natutunan katulad nung, diba, normal sa atin minsan pagka sa gig. Katulad ng sa Giho. Yes. Normally, pag tumugtog kasi sa Giho, hindi mo marinig ang vocalista eh. So, kila Renmin ko rin natutunan yung tamang timpla tayo ng bawas ka ng gitara, bawas ka ng bass, bawas ka ng palo. Parang ang dami ko rin natutunan. Siyempre, pag tumugtog ka ng medyo masyadong malalaki na yung stage, doon ko na tutunan lahat sa kanila. Okay. Alright, let's hear more of Gideon I. Rigel, ano pa ba yung nasa playlist natin dyan na ready? Yung may Alarm the Nation. Alarm the Nation. Oxlam ba? Yan yung unang sulat. Yeah. Okay. Na Gideon I pala. Gideon I. Yan ang Gideon I. Anong year to, pre? Yan? Pandemic. 2020. 3 years ago. Ang dami mo talaga maiisip at ang dami mo magagawa ng 2020, pare. Sa totoo lang. Parang nung sinulat ko yan, nakaupo nga lang ako sa isang parang ito na, masikip yung bahay mo, tapos wala pa akong formal na hindi ko pa inaayos yung studio ko na wala naman ako studio, wala pang formal na gamit na nakasetup. So nakaupo lang ako na parang upo ko pa parang alanganin na pagkatapos kong gawin, ang sakit ng likod ko, sumakit yung balakang. Sige. Sige. Mag-shoutout ko muna, TJ. Okay. Sorry. Balik lang ako sa comment section. Shoutout sa ating viewers today. Of course, kanina na-mention na natin sila Malaluan, sila John, sila Poist. Enin High? Nine High or binalik na lang siguro. Shoutout, sir.
Ian Carion. Ayun, pasalatot nga pala, drummer ng Tostado yan. Oy, Ian Carion. Drummer ng Tostado. Shoutout, sir. Kay Gabriel Alvin Batallones. Shoutout, mga sir. At sa mga iba pa, yung mga hindi nagko-comment, yung mga nandito lang naka-stream, nakatutok sa atin. Good evening sa inyo. Good evening. Good evening sa inyo. Alright. Okay. Alarm the Nation. Pakinggan muna natin yung song, then we'll talk about it later. Tapos na kayo? Tapos na kayo? Yun. Alarm the Nation. Ano yun? Pro Tools gamit mo? Yan, nung time na na-record yan, ano pa yun FL Studio pa yun. Pero yan lang yung bukod tanging kantang ginawa ko sa FL Studio na medyo na problema ako. Grabe latency. Hindi kaya ng ano ko, tsaka hindi pa upgraded yung computer na ginagamit ko nun o yung laptop. Ano rin, parang maano yung ano niya, malakas kumain. Hindi, tsaka yung FL Studio talaga, parang ganoon talaga siya.
Kahit ano yung ano mo. So parang nakilala ko nung huli, ito, lahat actually. Bukod dyan, lahat ang gamit ko Ableton. Ableton. Ableton Live. Anong year ginawa to, sir? 2020. Nga pala, 2020. Pandemic talaga yan. Yan, nasulat ko yan ng talagang baseline din nagsimula yun. Dung. Actually, yun naman lahat yun eh. Naglaro na lang dun yung areglo. So, parang isang line lang siya para sa hip-hop. Naglaro-laro na lang yung Ito, kumbaga, sa madali sabi, ito yung first attempt mo. Yan yung first attempt ko. Na i-showcase talaga yung sound mo as Gideon ay. Oo. Talaga yun. MTV ka agad. Oo, kasi sabi ko pandemic eh. So sabi ko, wala ring magawa. So sabi ko, tamang trip. Ganun agad ang ginawa. Sabi ko, salangan ko ng video. Wala namang ginagawa. Pandemic. Kaya lahat yan nandito sa kalye namin. Mandaluyong streets talaga yan. Anong street ka pala? Streets of Mandaluyong talaga eh. Ano sa Sikap ka malapit? Ayun, sakto, Master Jen. Okay. Sikap. Tanglaw ako dati. Malapit lang. Nagkakalapit lang. Kalapit lang. Tapos sa Sikap, nakikita ko dati si kasi umattend ako ng gig ni Art Strong prior ng pandemic kasi siya talaga yung kumatak sa akin, pati yung way of life na huwag ka kumain ng meat. Siya talaga yun. Although before ako nag-rasta, talaga yun, hindi na rin ako kumakain ng meat dahil kila Wendy sa Republicans. Kasi Haribol sila eh. Mga Hare Krishna. Okay. So, siya kumakain ng So, inalok nila ako mag-try. So, tinry ko, 1 week, nagustuhan ko. Tuloy-tuloy na siya. Pero yun, dito, dyan, nami-meet ko dati dito, na-meet ko minsan sa gig si Moro Beats. Si Med Messiah. Moro Beats. Kita kami sa gig, matanda ko ng taga dito siya dati. May burger, pa siya dyan eh. Burgeran siya dito, somewhere sa Sikap din. Parang alam ko yan may burgeran siya dyan. Nagtinda pa yata siya ng tabi naman, mga nagbabarbecue sa gilid. Oo. Sa Raymond Building. Raymond Tower, malapit doon. Nandyan siya. Pero ngayon, umalis na, parang Marikina na. Nakita ko nga sa gig, sabi ko. Kasi nung kaibigan niya pala si Art Strong. Kasi diba si Art Strong, parang siya dati. Hip-hop o third world project nga nila. Hindi ko rin alam. Wala ko masyadong alam. Basta nakilala ko siya. Una, yung parang R&B. Tapos na nag-reggae na. Yun na yun. Sana pala na patambay ka sa yung sa Tres School, no? Oo. Actually, nakikita ko yung Tres School. Gusto ko rin sana. Kasi natatakot ako mahilig sa plaka. Sabi ko, gastos na. hindi naman kami bumibili ng plaka. Pero we were there for the company and of course yung music din. Minsan nga maaya yung asawa ko doon. Kasi minsan may mga violent sensitive sila ron eh. RB and Jenny, shout out. Sila yung ng Tres School. Yung ba yung si DJ RB1? RB1, yeah. Yung Urban Flow. Sila yun. Tapos yung Urban Flow, yung ibang mga members doon from time to time, nandun sila sa Tres School, uminom. Yan lang. Although hindi na sila, I'm not sure kung gumigig pa rin sila, pero tumatambay pa rin yung mga members ng Urban Flow doon. Si DJ RB1 pala is Urban Flow. Yes, siya yung DJ. Ayos, ngayon ko lang nalaman. Nakikita ko lang siya eh. Si RB. Tapos, ano pa ba? Marami ka rin eh. Pag tumatambay ka rin, dami mga, sila Batas, nakikita mo doon. Sila Raymond Marasigan, nandun. Si Art Strong yun, ka-schoolmate mo siya. Hindi ko schoolmate, classmate pa nung elementary. Classmate. Uso nun yung Ano na yung music niya ngayon? Ano yung music niya nung nagsimula siya talaga? Hindi siya alam ko hip-hop eh. Kasi magaling sumayaw yan eh.
nagbe-break dancing yan, yung mga gumagano yung mga buto-buto. Tapos umano na yan, yung basta yung una ko nakitang talent sa kanya, hindi sa singing dancing talaga. Tsaka hindi dancing na normal, hindi dancing na hip hop, break dancing talaga. Sila turbo yan. Tapos nung syempre tayo as we grow old, nakilala pa rin natin yung mga notable na mga classmates natin Napanood ko siya sa mix, nagigitar sa tangin. Ang galing na itong taon to. Ang galing nga mag-gitara. Ang galing tapos yung flinash yung do sa mix yung pangalan niya, Artstrong Clarion. Sabi ko, may classmate akong ganito. Si Artstrong Clarion pala talaga yun. Diba, utol niya yung chubby na hindi ko kilala yung kapatid niya Basta yun, kasi may group chat kami sa St. James. Sa Quezon City, sa Mindanao Ave. Ayun, may group chat kami nun. Ayun, nababanggit nga rin si Artstrong nasa mix, ganyan. Artstrong, tangina yung classmate nga namin. Sabi ko, tinina ko yung itsura niya, puta na, mukhang mukhang si Newsome na ng Meralco Bolts kasi naka-relax pa. Mukha siyang egoy, pero hindi. Boracay na siya Oo, astig yun. Sobrang talented. Tapos tapos nakita ko pa yung material as third world project. World music, kasama siya in third world. Parang sobrang talented ng taong yun. Yung third world, para may mga parte na rin silang reggae. Tapos yung guitarist nila sa third world, yun yung unang kumanta nung nawala si Papa Dom. Siya yung kumanta rin sa Drop Dep. Okay. Yung guitarista nila. Hindi ko alam pangalan So, yun. So, basta yung namin nun, yung, ewan ko, baka hindi na ako maalala ni Artstrong. Pero yung advisor namin, si Mirna Montero. Yun. Baka sa advisor namin, baka makilala niya pa ako. Basta yun. Ano to? Anyway. Perpetual din, TJ? St. James. Dati St. James School of Quezon City siya, tapos eventually naging college. Tapos kailan ba? 2019, 2020, nabangkarote yung school namin. Giniba na siya ngayon. Wala na St. James ngayon. Pero kaya ako natanong kasi talagang si Artstrong talaga, either Artstrong talaga, ang pinaka numero unong nag-drive sa akin talaga sa reggae. Siya talaga, parang kung hero, kung may Michael Jordan ako, siya yun. Okay. Malawak rin si Artstrong. After ko nung siya mapanood, talagang pinahinga third world project. Talagang world music talaga yan niya. Pero focusing on reggae talaga. Focusing reggae. Okay, back to tayo sa Gideon ay. Napapansin ko yung music ng Gideon ay talagang amats yung tunog niya. Talagang amats, if you know what I mean. Wala bang chances na I'm not sure if you're of course kilala mo tong banda to, Long Beach Dub All Stars. Long Beach, galing sa okay. Meron din silang tugtog na gano'n, na parang gano'n, amats na amats, pero meron silang mga live, parang lively na mga tunes, like yung nakalimutan ko yung title nito basta yung song, Oh Lord, take me back to Mexico, Puerto Rico, Baja California. Wala bang chance na may ganon yung music ng Gideon? Meron, kaso lang, hindi ko pa siya, may mga ganon na akong konsepto, hindi ko lang din siya alam kung paano ko i-drive kasi ang hirap talaga pag mag-isa ka. Tsaka papunta na si Jake sa funk Oo nga Tapos babalikan ulit niya. Oo. So parang ang hirap lang kasi mga ganun parang medyo, kasi kung tutusin yung mga iba kong gawa, iisa lang naman yung para lang siyang beat ng hip hop na lalaro-laruin mo. Kasi ganun nga talaga yung laro ng dub tsaka ng reggae. So parang meron ka ng isang areglo lang. Isang mga 3 minutes yung kanta, biglang tatanggalin mo yung drums, tatanggalin mo yung bass. Biglang lalagyan mo ng delay yung ganito. So parang yung ganung mga konsepto na mas kumakanta, mas parang siya,
andun pero hindi ko siya alam kung paano ko gagawin mag-isa. Kasi kahit yung drums ako Nung una nga, hirap na hirap ako sa arrangement ng drums. Yung Alarm the Nation niya, medyo nagdududa ako sa drums yan Mm-hmm. Kasi, hindi naman ako drummer. So, inaral ko siya kasi MIDI siya So, inaral ko siyang laruin sa Akai. Paano ba to? Nakita ko sa music video mo yun nag-aral pa ako sabi ko, paano ba yung mga one beat, one drop? May mga ganun Sabi ko, paano ba yun? Hirap na hirap ako. Sabi ko, ganun pala yun. So, kaya kong gawin sa bibig. Inaral ko talaga kung paano siya gawin Kaya ang nangyari sa akin talaga, pag gumagawa ako, nauuna yung bass. Kasi diba, mas madali pagka yung bass, tapos ilalagay mo yung drums. O kaya either makakaisip ako ng drum pattern, sasalang ko si bass. So, ang hirap. Pero may mga idea talaga akong, katulad ng funk na inisip ko ngayon. Sabi ko, kailangan ko ng membro Lalo na narinig ko yung Lola Amor. Sabi ko, parang ganyan yung gusto ko Yung mga parang, iba na yung ko. Sabi ko, parang sarap ng Lalo na yung mga bassline, parang iba Sabi ko, parang kailangan kontakin si Johnny Boy. Kasi si Johnny Boy, talaga adept talaga siya pagdating sa pagbe-bass Ako, wala naman Kaya yung bass ko ngayon, parang ito, kasi yung bass ko, pinamod ko siya, pinarewire ko siya para maging sobrang lalim ng tunog. Tapos pag nare-record ko siya, may foam pa siya para maging parang mawalan siya ng sustain. Kasi diba usually sa bass, parang medyo may sustain yung tunog. So sa reggae kasi kailangan medyo patay yung sustain, medyo parang kailangan, sabi nga nila, luma daw yung strings Mas luma yung strings mo, mas maganda. So para mas patay yung tunog. Walang sustain talaga. Para may padding na yung bass ko ngayon, pina-reset up ko. Pinabalik ko sa normal kasi iba yung mga capacitor na pinalagay ko sa kanya. Pinamod ko talaga, nag-search ako sa forums. Sabi ko, paano ko ba ma-achieve yung tunog ng bass ng reggae tsaka dub? So iba siya, hindi flexible So ngayon, pinabalik ko sa normal na P-bass. Na wiring. Pina-setup ko na rin siya na medyo mas maayos kasi dati mas mataas ang action Kasi pag mas mababa action, mas yata yung tunog Napansin ko parang mas buhay ba, parang naririnig yung kalabit Okay. Yung mga nagawa mo, yung mga natapos mo, so far 10 songs. May bala ka ba i-compile yun to create an album, full-length album, or as is muna siya ngayon, nasa YouTube, nasa mga digital platform muna siya? Totoo lang, yung pangarap ko talaga malabas sa plaka Kaso lang, papapress mo, no? Kasi lang yung process talaga, at saka yung cost. Tapos syempre, hindi naman tayo ganun kilalang artist talaga. Although siguro marami lang talaga tayong kaibigan na kahit paano minsan nasi-share yung music. Yun talaga yung pangarap ko, malabas siya sa plaka kasi parang sa reggae naman kasi yun talaga yung plaka talaga Kasi dadaan ka sa proseso ng pag nilabas mo sa plaka, kailangan magpa-master ka na talaga sa medyo pro. Kasi pag once daw na sinalang talaga sa plaka, pwedeng iba yung kalabasan. So yun talaga yung pangarap ko. Pero ngayon, syempre, practical lang. Tamang gusto lang natin ng outlet. Okay na ako so far sa ganyan. Thankful pa rin ako sa kahit pa paano na i-release siya sa Spotify, mga iba kong kanta. Kasi syempre iba, kailangan pa magbayad doon. So na-release naman siya sa Spotify. Medyo kontento naman ako. So yung sa Spotify mo, wala kang binabayaran din doon? Wala. Shoutout sa Amuse. Amuse yung gamit ko. Sila yung Pero ang maganda sa Amuse, parang ewan kung familiar kayo doon. May monetary naman siya, return. Pero hindi ko naman siya, actually hindi ko naman na-expect yun. Pero nakikita ko may pera doon sa account Yung account ko na Amuse Hindi ko lang alam kung paano ko pa siya i-withdraw. Mababa lang naman Parang nakita ko, parang nasa $20 nang huli kong chinek. So hindi ko rin alam paano nagkakapera yun. Pero may $20. Sabi ko, paano kaya nangyari yun? Kapera. Di maglapag ka ulit doon.
Pero ang maganda siya, ang maganda sa kanya, talagang libre. Although, ang alam ko kasi, magkakaroon siya ng bayad, pero parang magkakaroon siya ng marketing program. So, parang mga 2.5 yata to 3K. 3K lang naman a year. Wala naman ako parang planong i-market talaga siya ng malakihan. So, parang sa akin lang, makarating lang sa tamang audiences. O kahit naman sabihin natin, wala namang tamang audiences talaga, makarating lang sa mga tao na kahit pa paano, magkaroon ng impact siguro sa kanila. So, okay na ako doon. Ang medyo lang, pagka nag-release ka, medyo maghintay ka na 3 weeks. Kasi medyo may mga approval pa silang tinitingnan eh. May mga parang, yun yung approval time nila, 3 weeks. Minimum 3 weeks. 3 weeks yata. O more than naman, bago ma-release yung kanta. Okay. Alright, babalik lang ako sa earlier question ko. So, may plano ko ngayon transition sa ibang sa ibang tunog. This time, funk. Funky, yung funky music. Funk. Ipagpapatuloy mo ba to carrying your name as Gideon I? Ang naisip ko nga J-Funk. Okay. Ibang naman, persona naman to. Parang si Slackerman din no? Parang si Slackerman din Yung isang host namin dito, magre-release siya ng sandamakmak na kanta as Slackerman. Tapos, pag tinopak na naman, magising ng isang umaga, meron siya mapagtripan na panibagong tunog, iba na naman yung pangalan niya. Tapos i-release niya rin sa YouTube, ganyan. Ibang persona naman siya. Ibang persona naman yung pangalan naman siya. So, akala mo talaga dahil. Pero magkaroon din minsan kasi minsan, andyan, shoutout kay Bert. Andito ata si Bert nanonood. So, nasa Marikina ako. Ayun, isa sa mga kaibigan namin nila Johnny yun si Jules. So, may kaibigan siya dun So, napunta ako ng gig na yun. May tumugtog na banda na punk. Ito, mga tropa din. Mga bata, Youth Alteration. Shoutout sa Youth Alteration. Pero yung nagbe-base sa kanila, trippy sila, natatay nila. Ang gagaling. Sabi ko, ang sarap ng tugtugan nila ng punk. Kasi yung punk nila medyo malapit dun sa tugtugan ng banda ko, yung tostado. Para sa akin, sa tenga ko, medyo galit. Tas bata. Yung drummer, grabe pumalo. Parang, blast beat ng mga, sa metal. Bilis Gigil. Gigil. Tama yung beat. Sabi ko, parang gusto ko naman tumugtog ng punk. Pero malapit talaga sa punky. Parang pag bumabiyahe na ako, pumapasok ako ng office. Parang pag gano'n, sabi ko, sarap na makinig ng funky music. Yung mga chill lang na, parang mga lo-fi lang na tugtog. Pero siguro yung time yan, Gideon na, hindi ko naman bibitawan. Kasi more on talaga more on talagang, ako kahit personally, pagka bumabiyahe ako ngayon, pag dumating ako sa office, araw-araw, pag sumeldo ako, parang naalala ko pa rin yung, kasi Gideon na is about spirituality. Parang yun ang pinopromote ko na tayo, mas maganda gawin natin yung tama. Kaysa yung pakita lang natin na gato tayo pero sa likod pala nung gumagawa tayo mali. So parang andun pa rin, hindi siya nawawala. Kasi parang pagpapasalamat sa itaas. Yun lang. Yes, tama. Yun lang. Ko dun Hindi naman siya napitawan. So medyo kailangan ko lang magpahinga ng bahagya. Lalo na pagka wala naman kasi ako talagang wala akong community ang ginagalawan na talaga tumutugtog ng reggae. Dance ka, tsaka punk, tsaka sila Johnny, syempre sa Union of Sound, halo-halo naman kami doon. So wala talagang driving influence sa paligid ko na maglilid talaga ron. Pero ayun, tuloy pa rin naman siya. Medyo nag-explore ka lang ng... Actually, hip-hop, nakikinig na rin ako meron niya akong pinost minsan sa Facebook kasi parang nakita ko bumalik yung Master Plan. Master Plan tsaka Sun Valley Crew, yun talaga. Yun talaga yung bata ko, parang hindi naman ako hip-hop, pero tangina, idol talaga. Nakikinig ka, no? Tsaka Master Plan, may kanta rin silang reggae din Yung Irie. Yung Irie. Oo. Yung gusto kong, yun, actually, Master Jed, buti na brought up mo yun, yung Master Plan, kaya ako natutuwa sa kanila, kahit itong huli, lagi ako nakikinig ng Master Plan. Kasi
parang talagang pinapasa nila na talagang, kasi para sa akin knowing din sa mga napag-aralan ko sa mga pinapakinggan ko. Kasi yung parang hip-hop, galing siya sa reggae talaga eh. Parang kay DJ Kool Herc, na Jamaican, na ewan ko, familiar kayo doon, na parang Jamaican siya, dinala niya yung kultura ng reggae sa Amerika, na parang usually kukunin lang yung intro. Kasi sa reggae, kaya yung ginagawa ko madalas isang parang beat lang din siya eh. So kukunin lang yung intro, hindi natutuloy yung buong kanta sa plaka, sa turntable niya, yun lang yung tumutugtog. Ngayon, dinala niya sa US, para lang may nagra-rap na, may nagsasalita. Ang tawag nila sa US is rap, sa Jamaica ang tawag nila is toasting. Toasting, sila Euroy ang nagsimula. So parang kaya ako natuwa dahil yan Master Plan, yung Irene na yon parang sinample dun sa kanta ni Sister Nancy na Bam Bam. Di ko alam yun yun yung kantang Bam 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 Biram Bam Bam. Yun yung kanta ng Irene na yon ng Master Plan, galing din sa sample ng Bam Bam ni Sister Nancy ng yung Jamaica, mga early reggae legends na nakarating na rito sa Pilipinas. Yun, sila Red Eye ng Iris Ate nagdala rito. So kaya nakakatuwa rin yung Master Plan talaga, kasi parang talagang makikita mo talaga yung roots ng hip hop. Ito nothing against ongoing scene ng hip hop ngayon, talagang maganda rin naman. Magkaiba lang ng flavor talaga eh. San Valley. Parang meron nakapagkwento nga sa akin na hindi ko na talaga maalala kung Sun Valley Crew to or Master Plan, pero tingin ko Master Plan. Na meron daw isang member noon na magaling mag-bass. Hindi lang basta nagbe-bass, naka-upright bass pa siya. Hindi ko alam kung Master Plan yun or Sun Valley Crew. Pero tingin ko Master Plan talaga eh. Baka Master Plan yun. Parang Sun Valley Crew mo rin na talaga sila eh. Magaling mag-bass, tapos hindi siya concentrated yung standard na bass na talaga, na naka-upright na bass talaga. That's something else, man. Mahirap yun, upright. That's something else. Okay. Sa comment section tayo. Nagano ako ng mga sending your questions to Gideon I. Magbasa-basa tayo ng mga dito. Comments dito. Yung best friend ko nung college, graduate din siya ng St. James, Panganiban na apelyido. Okay. Galing kay Ian Carion. Anong batch to? Anong year? Baka maalala natin. Sabi naman ni Ryan. Pakita mo yung comment. Ryan Alivio, Jake, Bates Sound ng Motown era. Short sustain lang. Sponge is the key. Tapos galing rin kay Ian Carion, si Armstrong ba yung anak ni Dinky Doo? Hindi ko alam kung anak siya ni Dinky Doo, pero alam ko kapatid ni Dinky Doo yata. Kapatid ni Dinky Doo, naging basis ng Indio Eye. Tama ba? Ay, hindi ko sure. Yun ang hindi ako sigurado. Yun yung... hindi rin ako sigurado rin Pero alam ko... Si Dinky Doo, alam ko kapatid niya. Kapatid ba niya? Parang kapatid niya. Okay. Pero may Dinky Doo yata na senior, di ko rin sigurado. Mamaya binalikan yung video, gumawa tayo ng bagong kamag-anak. Ibang lineage. Ayun, sabi ni Johnny Villame, si Ryan ng SBC magaling mag-bass. So baka si Ryan Armamento ng Sun Valley. Gumagawa siya ngayon ng mga beats. Siya tayong magaling daw mag-bass. Basta yung may nakapagkwento sa akin, hindi ko alam. Basta nung college ako noon, na magaling daw mag-bass, tapos hindi lang standard bass yung ginagamit. Talagang nag-upright siya. Sabi ko, nung tangina nag-upright, una pumasok sa isip ko si Sting. Sting? Diba? So, yun. Thank you, John. Shout out, Johnny Villame. Buti na yun, nandyan si John. Si Johnny, ang idol yan, idol. Coming from him, tingin ko tama yung sinabi niya. Okay, sabi naman ni ano to? Ang ini salamin ko hindi ako makapagbasa na maayos.
Sabi ni first name, ang hirap pala talaga basahin ang pangalan nito. First name, middle name, last name. Kala ko Bombay na eh. Ang kulit. Pero sabi niya, the first name, middle name, last name. Si Bert yan. Request live performance ni Gideon Ai. Oy, for the first time, pwede ba natin hingin kay Gideon Ai? Kung may gitara si Gideon Ai dito, pwede ba kahit isang song lang? Ako, hindi. Medyo hindi pa kaya. Wala tayong gamit eh. Ito ako. Sabihin mo sa akin, anong chords pare? Anong chords? Umpisa mo sa D. Daga. Yan pwede na gawin ang beat na eh. Joke lang yan. Joke. Sayang. First time sana, no? Sa pod. Makapagpatugtog tayo ng live. Pero, sorry to disappoint you. First name, middle name, last name. Pero, gusto ko yung pangalan mo. Shoutout sa iyo, sir. Ayun. Okay. Anak niya yung bata na, Youth Alteration. Bahista. Okay. Bassist din siya. Okay. Sige. Let's play another song from Gideon Ai. Sige. Shall we? Okay. Shoutout rin pala kay Christian Pauline. Naka-tune in siya ngayon. Good evening, sir. I-play ko na eh. Yes, sir. Sige. Let's play it, playa. Greetings, people. Welcome to Gideon's Paradise. You all realize love is all we are dealing with. And I shall fly like a dove in a beautiful love. One more time. Greetings, people. Respect and light in the dance. We came tonight as something blessed, remember. And I was ready to the shattered with love and positive vibes in a disco rubber. What did you do? Give me the eye, your rubber love style. Give me the eye, she got me style. Give me the eye, your rubber love style. Give me the eye, she got me. Dancing in a reggae tune in a step of rubber dub. Dancing in a love track in a style of rubber dub. Dancing with the sound system while singing rubber dub. Dancing with the challenge with no malice in a club. Good love, I say good love. Rubber dub sound sets the mood for love. Future love, I say good love. Rubber dub sound sets the mood for love. Give me the eye, your rubber love style. Give me the eye, she got me style. Give me the eye, your rubber love style. Give me the eye, she got me. In this bubble, we don't want no trouble. Set a good stance, that's it, nice up the dance. Move your feet to the beat and pass the good vibes. Stomp your feet to the beat and catch the good vibes. Good love, I say good love. Rubber dub sound sets the mood for love. Future love, I say good love. Rubber dub sound sets the mood for love. Give me the eye, your rubber dub style. Give me the eye, she got me style. Give me the eye, your rubber dub style. Give me the eye, she got me. Give me the eye, your rubber dub style. Give me the eye, she got me style. Give me the eye, your rubber dub style. Give me the eye, she got me.
Yun, sir. Sino yung nag-ano yun? Jake? Sino yung nagbabacking? Ako. Yung babae? Babae ba? Babae boses ako. Ikaw ba yun? So, pinalseto ko. Halo-halo boses. Palseto siya. Grabe, ikaw pa rin. Ay, grabe. So, mga ilang boses yan eh. So, iba-ibang klaseng falsetto, iba-ibang klaseng, ano ba? Iba-ibang klase, parang, inaral ko mag-backing vocals kung paano ko gagawin. Lang ya. So, parang 12 patong yata ng boses yun. Alala ko. So, napag yata mga 13. So, parang ginawa ko siyang choir para maabot ko na maging ano siya. Yeah, mag-boses babae. Sa isang kanta mo, ilang approximately, ilang days mo siya natatapos? Usually 2 to 3 weeks. Yung isang track. Oo, mga kasama na din yung pag-mix tsaka yung pagmamaster ko. Ang process ko kasi pagka, kunyari, natapos ko na, ang mixing and mastering ko, ginagawa ko, tuwing kung papasok ako ng opisina, o kaya namamalengke ako, nilalagay ko sa phone ko yung WAV file pa lang na ginawa ko. So, pinapakinggan ko lang siya parati. Kinikriticize ko sa sarili ko. Tapos, pagkatingin ko, may kailangan ng pagawin, babalikan ko ulit siya sa Ableton. Tapos, pagka okay na ako, yun, inaano ko na siya. May nakikita ka ba advantage na ikaw lang yung gumagawa ng sarili mong tunog? Ikaw yung lahat na nagpapatong ng lahat sa mga tracks mo? Or do you still wish na meron kang kasama na magko-contribute? Ang wish ko talaga may nagko-contribute. Kasi ang hirap eh. Yung parang ikaw lang ang critic ng sarili mong ginagawa. Ang hirap talaga eh. Kasi madalas, hindi ko rin... Parang walang second look eh, no? Oo, parang walang, yung mga second opinion, walang opinion na iba. So parang, ako hindi rin ako, minsan, may mga iba siguro may isang kaibigan na kinukonsulta ko. Pero, na medyo may background sa reggae. Pero, karamihan kasi talagang punk. So medyo, hindi ko rin sila makonsult about sa music. Pero so far, kung ano man yung mga napakinggan natin earlier, kami ni Rigel na-amaze na lang kami na talagang ikaw lang talaga tumira nun eh. Lahat eh. All along, parang kung papakinggan mo siya na hindi ka namin kinakausap ngayon, para ka talagang merong kasama. Ako talaga. Actually, yun yung unang tanong ko kay TJ eh. Gideon ay, chinik ko sa YouTube. Pinanood ko yung videos mo. Tapos, tinanong ko si TJ, soloista ba to? O may banda? Sabi ni TJ, may banda yan, pre. Yan. Tapos nung bandang huli, pare, nga lang siya lang mag-isa. Wala talaga lahat. Hindi kasi pinapakinggan ko eh. Pinapakinggan ko sa Kumbaga nag-research ako sa sa Facebook ni Jericho. Kasi habang nagtatrabaho trabaho ko na Rigel, alam mo yung ginagawa ko, di ba? 2 days before ng stream natin, sina-sound trip ko yung magiging guest natin, yung mga kanta nila. Pinapakinggan ko, sabi ko, imposible siya lang mag-isa nito eh. Imposible talaga eh. Tapos ngayon, na-confirm na talaga siya lang mag-isang tumitira nito. Ang tiyaga niya. At saka at the same time, I'd say, ang galing. Kung sasabihin mo na medyo nag-aalangan ka, kailangan mo ng second opinion. Parang sa akin, ako lang naman to, I'm just, ito 2 cents ko lang, parang okay na siya eh. Salamat. Kasi minsan na mo dyan, hanapin mo yung rawness ng tunog eh. Di ba? Ewan ko kung napainggan nyo meron akong tape dati ni Bob Marley, yung title ng album niya, yung Chances Are. Yun. Sobrang latang-lata yung tunog ng mga kanta ron. Parang sa buong album, lang yata, wala pang 10, 8 lang yata or siyam yung mga ron, yung tracks doon. Pero lahat talaga raw yung tunog. Yun ang gusto kong tunog. Yung na-record ko naman siya, parang hinabol ko pa rin na medyo talagang lumapat sa medyo madumi, parang ka pa rin nagpatugtog ka. Kasi pangarap ko talaga eh. Yung talaga yung pangarap ko yun, hindi ko pangarap sa, sabi ko yung Gideon na, hindi ba naman pangarap sa Mikat? Medyo malayo po naman yun talaga sa reggae na sobrang mag-boom ka na unless siguro parang
ang tugtugan mo na is parang Chocolate Factory. Ay, wag naman ganun. Mainstream na yun. Oo. So sabi ko, ang pangarap ko lang talaga yung marinig yung music ko sa plaka na may lagay lang sa plaka. Pero sabi ko, medyo malabo yun. Gastos yun kasi indie tayo, DIY pa tayo, wala naman tayong producer, social media marketer pa tayo ng music. Diba? Tayo rin yung... So, yun lang talaga yung pangarap ko. Talaga nung... Pero yung maganda rito, kung ano man yung kinasisikip ng dibdib mo, nailalabas mo siya eh. Oo. Di ba? Nailalabas mo siya eh. Kumbaga, tayo na, pag maisip mo, hindi lang nakatenga sa sarili mo eh. Di ba? Nailalabas mo siya. At saka this time, nai-share mo. Di ba? Yun ang maganda ngayon. Unlike yung before, nung 90s, hindi mo magagawa yan din. Di ba? Ang dami na natin mga platforms ngayon na pwede mo magawa yan. Tulad nito, Gideon Ahi. Di ba? 10 kanta na ilabas yan na sa digital platforms natin. Available sa Spotify, sa YouTube, sa Facebook. Pwede mo na siyang pakinggan. Unlike before, i-record mo lang siya sa recorder, ikaw lang yung makikinig. Tapos kung ipaparinig mo sa mga tropa mo, ipa-play mo sa recorder, tapos para mapakinggan nila, ganun talaga ka-literal, ganun ka Stone Age. Pero ngayon, may digital platforms tayo. At the same time, para ka nang nag-record talaga sa recording studio. Kung papakinggan mo. Magaling siya. At saka impressive given the fact na tulad kanina yung nagba-backup vocal, sabi ko ay hindi na to may kasama na siya rito. Yung pala siya pa rin. Yung una asawa ko, plano ko sanang pakantahin kasi galing naman siya kumanta eh. Kasi lang, ang problema, sabi ko, pag pinapakanta ko siya, sabi ko parang busy kasi may negosyo kami, yung cake. Tapos medyo kailangan ko pa siyang turuan. So yung nasa isip ko, kasi hindi naman siya musikero, katulad natin, although magaling siya kumanta, pero hindi siya talagang musikerong tao. Hindi ko alam kung paano ko mapapaliwanag sa kanya yung gusto kong kalabasan. Sabi ko, ako na lang. Kaya inaanap po kanina eh. Ba't walang featuring na babae ito? Na ikaw din pala eh. Normally may ganyan. Sabi na, di ba, title ng song featuring ganito. Wala namang na-mention. So, para yung pala rin talaga. Pinagpatong-patong na para makuha yung boses ng babae. Ang galing. Ang galing. Kumbaga, aaralin mo talaga eh. Aaralin mo. It takes some time. Kumbaga, tiyaga. At saka doon pumapasok yung drive para magawa yun, mabuo yun, at matapos yun. Diba? TJ? Okay. Yep. Sino pa ba? Basa-basa tayo dito ng comment section. Awesome music, sabi ni first name, middle name, last name. Salamat, Bert. Salamat, Pao. Kaya Tony Bernabe. Yan. Salute daw, sir. Actually, baka sana pwede nyo ma-guess yung youth alteration next time. Sige, sir. Iyan natin. Hindi. Ganito gawin mo, Jake. I-send mo sa amin yung info nila. Ila-line up natin yan. Trending sila ngayon. Talaga sa, nung nakita kami yan, tatay niya, si first name, last name. Middle name, last name. O si Bert. Talaga sabi ko, matunog na yung pangalan nila sa eksena eh. Kasi magaling talaga. Hindi siya yung tipong mga bata. Actually, lalo yung drummer eh. Tsaka yung timpla mismo ng mga gitara, pag tumugtag ng live, nagulat ako. Sabi ko, ang gagaling. Punk sila, no? Punk. Youth alteration. 3-piece sila. Actually, yung tatay nila, si Bert, gusto nun talaga, hindi na mag-bass. Kasi lang, inaantay na lang yung bunso. So, medyo maliit yung daliri. Sabi niya, so, bang lang. Susunod yun na. Hindi na yung mag-bass. Sige. Send mo sa amin yung info. Youth alteration? Youth alteration. Tapos, heads upan mo na lang din sila, Jake. Sige, tatype ko sa para may schedule natin. Schedule natin. Ay, gusto ko lang batiyan yung aking co-host ngayon, si Rigel Roble, ng happy birthday
Ay, Comment naman sa comment Next week pa section. yun, pre. happy birthday. Nag-break kami nag-break yung yung Arnibal ng isang buwan ng December. Nag-stream ba tayo ng December, Gel? Hindi, no? December 1 basta first week yata. First week nag-stream pa tayo. Yung kay yun, di ba? Yung kay Fitzu. Jay. Kay Fitzu. Kay Fitzu. Okay. December pa rin. But December ba yun? Tama, December. Tapos First after week. nag-Christmas break na tayo. Ayun, Ayun, Master Gel, blessed or strong. Yan, gamit nila sa Salamat. Very strong. Tapos pahinga kami ng almost a month. Tapos ngayon, kicking off our 2024 sa Arnibal. Kasama natin si Jake ng Gideon I. What a way to kick off our New Year. Pero papahinga muna sa next Sunday kasi birthday ni Rigel. Pero meron tayong sa 21st. Tama ba, Rigel? Okay na ba ngayon? Okay na ba Plug? i-plug yan naman na. Mola Blue will be our guest on the 21st. So, isa yun aabangan. I-release namin yung teaser sometime next week. Either pwede Tuesday or Wednesday. Yeah. Yun. Tapos, shot puno daw, sabi ni Johnny Rigel. Salamat, John. Salamat, Jake. Tapos, ayun. Tapos, Rigel, parting shot. Kay Jake, okay din yung music mo. Tsaka yung uniqueness nung pagdating sa sounds. Tapos ikaw pa yung gumagawa ng lahat, kaya nakakabilib pa eh. From music videos, yung sa lyricism, tapos yung paggawa ng beats. Shoutout din sa misis niya. Pati kay Diba? Mrs. Diba? Support. 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 Ako, si Mrs. talaga ang dyan eh. Hindi, totoo naman yan. Actually, nung ginagawa ko yung kainitan ng paggawa ko ng music, siguro kaya ako lately din medyo naglayo. Kasi parang doon naman ako medyo nagbawas. Parang minsan, syempre, tayo pare-pares naman tayong tatlong musikero. So, pag tumarating ka, minsan weirdo talaga tayo eh. Parang minsan pag contained yung utak natin na parang nababawasan yung attention natin sa ibang bagay. So parang ako naman, yun ang gusto kong ibalik. Stay weird. Ang galing. At saka sana Jake, makaharap kita sa inuman, pare. Syempre. Tayo nila Rigel. Lalo na taga Mandaluyong ka lang din pala. Lapit lang eh. PM na lang pag Sige. Tapos gusto ko lang din i-acknowledge si Christian Gutierrez ng Mex Familia. Good evening, sir. Thanks for tuning in. At saka sa mga viewers natin ngayon, sa mga nag-comments, maraming salamat. Thank you for joining us on our first pod for the new year. And siyempre, mas maraming salamat. Much thanks kay Gideon I for sharing his music, his thoughts, his words, mga pananaw niya about reggae music. He's just not, playing the music, the reggae music. Yep. I mean, sinasabuhay niya rin yung reggae, hindi lang yung music. Yun ang pinaka-importante sa lahat. At saka, of course, kung parting shot, ito lang yung masasabi ko, yung drive niya, incredible. Sobra nakakabilib. Doing it all by yourself, lahat ng areglo. Ikaw na lahat, di ba? That's something else. And then you came up with 10 songs na ikaw lang mag-isa yun. Grabe. Di ba? Nakakabilib. Sana nga lang mag-materialize yung ginawa niya
hindi lang nakatenga sa PC, sa digital platforms but sa mga PC natin. Sana mabuo siya in a full-length album at mapakinggan pa ng iba, di ba? Hopefully the future. Pero, pasalamat sa The Baby Oil and Friends ni Master Jen at Master DJ. Kasi isa talaga sa mga ganitong klaseng initiative talaga malaking tulong sa mga hindi naman natin sasabing struggling artist or struggling bands kasi naman sa atin, hindi naman natin sasabing struggling tayo kasi we're not aiming for something very big naman. Yes. To express ourselves. So, salamat sa inyo talaga. Tsaka siyempre kay Brother Johnny, hindi nakakalimot na kahit nung unang nalilis ko yung Gideon ay parang siya na parating kausap ko eh. Nasa pang pa lang ako talaga si Johnny, naka-back up na yan eh. Yung mga comments na yun sa akin, ganito, ganyan. Tsaka napaka-honest na tao niya. Pag sablay, sasabihin yan eh. Sarap kasama yan si John. Sarap kasama yan. Hindi kayo maubusan ng kwentuhan yan. Marami rin kami adventures yan together pero para sa amin na lang yun. Yun lang. Thank you. Thank you. Jake. Hopefully, one of these days kung mabuo na yung reggae mo na yung full length na album mo, bumalik ka rito, pag-usapan ulit natin yan, i-feature ulit natin yan. Di ba? At saka yung aim naman talaga ng stream is kasi there's more to the current mainstream music eh. Meron tayo rito ng mga individual na meron nakakagawa same as yours na mas maganda pa nga minsan. Totoo. Di ba? Yun eh. Na hindi lang na ilalabas kasi syempre nandiyan yung budgeting, advertisement at saka yung mga mga kilala natin sa labas na mga malalaking tao na hindi tayo natutulungan kasi nga tayo is individual lang naman, di ba? Uma-action tayo na tayo lang na wala tayong kinakapitan. Tama. So yun talaga yung aim ng namin. Kaya actually Eraserheads, yung River Maya, pwede namin i-guest yan dito pero di namin sila kailangan. Joke lang yan. Hindi, pero yung mas kung indie mas maganda. Yun talaga yung sa amin. At saka yun, angatan tapos tulungan i-share sa lahat yung music ng mga merong material. Pag may material ka, pasok ka. I-feature ka namin. I-schedule natin yan. Yun. Yeah. Anyway, yun. Medyo nakainom ako ng konti. So, shot glass pa rin. Di nyo ba napapansin? Hindi. Akala ko nag-vape ka lang eh. Hindi. Ayun. Once again, thank you guys. Thanks for joining. Thanks, pero before we wrap up, let's play another song if we could, Rigel. Sige. Wait lang ha. Bitin talaga yung oras. Sayang, if we can only play yung 10 songs ng Gideon ay pwede natin gawin yan. At Zion Take Over. Yan. Yan ang okay. Yan ang mo. Una kong pinakilala yung sa GC natin, Rigel. Great song. Yep. Zion Takeover, Gideon ay Lunuran ng Arnibal. Rise up for you and listen this. Here I say, we are flying out of Babylon. We are flying forward to Zion. Fire! Babylon time is over. Zion time's taking over. Babylon time is over. Zion time's taking over. Let them bad mind the sea on this country. Zion liberty will make them defeat. Yeah. Kindness
passion, and let one love be everybody's passion. Remove your Babylon. Babylon time is over. Zion time's taking over. Babylon time is over. Zion time's taking over. Rise up, be youth, and lace up your shoes, because we are moving to the highest mountain called Zion. Listen, Babylon is out of pace, and I must chase for a positive ways. Bam, bam, Babylon, step out. Bam, bam, Babylon, remove ya. Aiming for fame is lame. Never ever say that's a Rasta's game. Respect every woman. Never ever chase for the pom pom. I say rapa pom pom. Babylon time is over. Zion time's taking over. Babylon crime is over. Zion time's taking over. Ayun, Zion Takeover, Gideon I. Again, thank you so much for keeping up with us. Umabot tayo ng 2 hours, tama ba rin din? Normally 2 hours na. Yeah, normally 1 hour lang. Siyempre, napapasarap tayo ng kwentuhan. Gideon I. Jericho, maraming salamat, sir. Maraming salamat sa oras. Maraming salamat sa inyo sa pag-feature dito. Siyempre, isang napakalaking honor sa akin ito. Ayun, salamat sa mga gantong initiative ng mga katulad natin. Kasi pare-pares naman tayo musicians nga, diba? So, salamat. Ayun. Thank you so much. Salamat. Rigel. Ano? Closing pare. Sige. Yeah. Ay, sinabi ko na ano, yun nga. Tuloy mo lang, Jake, yung ano mo. Lalo na yan. Bago ka sa pa-shift ka sa funk. So, kung wala nakakabilib ka pa sa ludo kasi si Rigel medyo gumagawa rin to ng sarili niyang mga videos. Yung siya rin nagbe-bass, siya nagdo-drum, siya yung nagigitara. Siguro maganda rin mag-collab kayo. Pagka kayo. Yun, tuloy-tuloy lang. Salamat. Kaano pa na lang sa Facebook si Master TJ Frank. Yan. Add na rin kita. At saka huwag ka magsasawa, sir. Huwag ka magsasawa. Tuloy-tuloy mo lang yan. Again. Tsaka yung kung baka balikan ka rin namin pagka may material ka na sa funk mo. Oo, parang interesado ako doon kahit isa lang. Hindi ko pa alam pangalan ko maghahanap pa ako. Sige. Maraming salamat, Jake. Salamat. Again, thank you so much. Thanks for tuning in. Happy Sunday. Well, Happy Sunday. It's almost a Monday. Maraming salamat. Happy New Year, everyone, and God bless. God bless. God bless. Shout out ulit kay Johnny. Thank you, Johnny Villame. Good night. Bye.